Siyempre, special po yung episode natin ngayon dahil kasama natin si Assistant Secretary Irene B. Dumlao, ASEC po for OSEC Concerns and Concurrent Assistant Secretary for Disaster Response Management Group. Siyempre, pag si ASEC Dumlao naman yung guest mo, ay punong-puno ng detalye. Di ho ba, ASEC? Good morning. Maraming salamat. Alvin, magandang umaga, Jet. And of course, magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay ng ating pong programa. Ba't po kayo nabisita sa atin? Ano bang magandang pag-usapan natin? Kasi umpisa ng 2026, no? So magandang panahon para pag-usapan natin. Ano bang magandang topic natin for this morning? Yes, Alvin, nung nakarang linggo, kagagaling namin sa Bacolod, nagkaroon kami ng National Management Development Conference. Diyan po pinag-uusapan ng buong DSWD yung pangkalhatang bondo nito for 2026 at yung mga iba't ibang mga programs and services na ipagpapatuloy, ano rin yung mga bago na i-implement natin this year. And of course, pinag-uusapan din dyan ano yung mga kinakailangan nating improve sa ating operations. Kasi Alvin, alam mo, ang sabi sa amin ni Secretary Rex Gatchalian, sabi niya, for 2026, we need to work harder, we need to work smarter, we need to work faster, but with extra love and with extra care. Gagawin po natin yon as we continue our efficient delivery. We will continue to invest in human capital, and of course, we will continue our rapid and sustained disaster response operations. Especially so na nadagdagan po ang pondo ng DSWD for 2026. Batay po sa aming National Expenditure Program na isinumite, 221.4 billion pesos ang pinupose natin na pondo for 2026. But nadagdagan po yan, naging 264.45 billion pesos. So, ngayong araw, babanggitin natin ano-ano yung mga programs and services na paglalaanan nung increase ng pondo. Isang sagot pa lang po, parang nandun na po lahat. Extra na tayo. Sinabi na lahat. Ano po, don't worry, we have enough time. We have until mga 11-12 minutes before 12 tayo magtatapos sa ating diskusyon. Kaya we have plenty of time. Ano po? So sabi ni Secretary, you have to work harder. Hindi pa ba harder? Hindi pa ba siya na hindi pa ba siya na sisigasigan sa trabaho na ginagawa ng mga ibig sabihin more. Dagdagan nyo pa yung trabaho ninyo. Talagang masipag eh. Masipag talaga po si Secretary Rex Gatchalian, and very infectious yung kanyang energy. Kaya pag sinabi niya na ganito yung gagawin natin na programa, then talagang gagalaw po lahat sa department. Okay, sige. Let's begin with the budget. Yung budget po ng DSWD for 2026 ay naging 264 billion. Yes. Ibig sabihin po, tumaas na mga 48.6 billion. 48 billion. Yes. So ibig sabihin po, mag-expect tayo ng dagdag nga dahil nadagdagan po yung budget nila. Pero na-discuss din namin last time, may natanggal na mga programa eh. Pero may bago. May mga bagong programa. Ano bang mga bagong programa? Siguro, Alvin and Jet, umpisahan natin dun sa mga major increases sa pondo natin. Unang-una yung implementation ng assistance to individuals in crisis situation. AICS. Yes, yung AICS nagkaroon ng 63.9 billion increase. Nabanggit, I think, ni Director Wenz last week na isa sa mga popondohan ay yung Free Funeral Services Act. Kasi kung matatandaan, it was in September last year nung nag-lapse in tuluyan, and binubuo currently yung IRR, and this year we will be implementing it. Sinasabi sa batas na dapat lahat ng mga funeral parlors ay magkaroon ng funeral packages for the indigent, at yan po ay babayaran ng DSWD. So finactor in sa pondo natin yan. And of course, dahil wala ng ayuda para sa Kapos ang Kita program for 2026, minabuti po natin na dagdagan o mag-request ng karagdagang pondo so that hindi naman ma-disenfranchise yung mga nakita natin na mga near poor, mga low income earners, pero talagang nakakaranas din ng crisis. Especially so na alam naman natin ang ating bansa ay very vulnerable to various hazards. Maya't maya may mga disasters, kaya mahalaga na may immediate tayo na may provide na assistance. That's why the AICS program is a very important stopgap measure. Anong covered muna dun sa funeral? Yung starting this year, o nagsimula na ba yan? Once na ma-issue na yung IRR. Kailan? Hopefully by before the end of the first quarter ay ma-issue na po natin ito. Ano bang covered doon? Ang balsamo, kabaong? Yes, sabi nga dapat makapag-provide tayo ng decent burial services para sa ating mga mahal sa buhay, especially for those families na hindi talaga afford ang isang decenteng pagpapatuloy. Ngayon, paano natutulungan? Ngayon walang tulong bang DSWD? LGU ba yan? O SSS? O saan ba yung
tulong galing? Actually, meron tayo yung burial services o burial assistance under the Assistance to Individuals in Crisis Ay, pala Situation. Yes. Pero Alvin, limited lang po yung na-assist natin through guarantee letter. Kasi ilan lamang po yung mga service providers natin na meron tayong memorandum of agreement with. But now, with the Free Funeral Services Act, lahat po ay kailangang tumanggap na ng guarantee letter. From the Obligado DSWD. sila? Yes, because obligado lahat ng mga service providers na magkaroon ng funeral services for the indigent. Kahit may yung mga kilala pa, no, kasi medyo mahal din sila maningil, hindi sila pwede magsabi na hindi pang mayaman kami sa mga paying customers kami, hindi pa pwedeng ganun. Yes, talagang lahat po ay may mandato na bumuo ng funeral services package para sa indigent. Okay, sige. Siguro one episode, pag nagawa na po yung IRR, kasi may mga nitty-gritty doon na kailangan i-discuss, no? Para That's hindi tayo correct. magkagulo sa implementation. But in the meantime, usad po tayo. Ano ang marching orders ni Secretary for 2026, ASEC? Yes, and for the assistance to individuals in crisis situation, sabi ko nga kanina, Yes. di ba, ang sabi ni Secretary, dapat sustained, efficient delivery. So this 2026, nakikita natin na mag-o-operationalize na yung sistema natin for the assistance AX program na kung saan hindi na po pipila Yan. yung ating mga kababayan para makuha yung kanilang guarantee letter. Sapagkat by the middle of this year, nakikita natin na yung issuance ng guarantee letter ay hindi na po kukunin ng ating mga beneficiaries sa ating pong mga opisina o tanggapan. Diretso na po yun na may issue dun sa service provider. So hindi na nila kinakailangan pumila, no, o mag-sumite pa ng mga iba't ibang mga documents because we already have that in our system. Alvin, kung matatandaan mo, merong medical assistance, di ba, na yung gamot, Medicine, opo. every quarter pumupunta sila sa aming opisina, meron silang medical certificate, meron silang Reseta. prescription, meron silang iba pang mga isinusumite na document. Bakit hindi na lang natin store yan? Anyway, we could immediately and readily verify naman those information. Ano? And then, i-issue na Wait, po so ang natin sa tinutukoy mo na provider, ang ibig niya pong sabihin, it can be a hospital, Can be a it can be hospital. a pharmacy, That's it correct, can be Alvin. a funeral house, it Yes. can be a, ano pa bang pwedeng mga provider? medical laboratory Laboratories. centers. Ano daw? Assistive devices. Diba? po. Service Assistive providers natin na devices. So, yun. nagbibigay ng- Ibig sabihin po, hindi na kayo kukuha ng papel sa DSWD, dadalhin nyo dun sa provider. Tama? Diretso na yung papel from DSWD to the provider. Yes, the point here kasi, Alvin, is dapat people-centered tayo, people-focused tayo, especially in service delivery. Hindi dapat napapahirapan yung ating mga kababayan. In crisis na nga sila, pipila pa sila, kukuha pa sila ng mga dokumento, hindi po nakakatulong, no, para sa ating mga clients. So, we're focusing on ensuring na maayos yung pagpapahatid natin ng tulong sa kanila. Tsaka yung dignidad ba na pipila ka dyan the whole day, na ba? Maiiwasan natin yon or mababawasan natin for extreme cases na lang siguro na kailangan talaga na pumunta sa tanggapan ng DSWD. That's No? correct. That's Oh, correct, so kahit Alvin. papaano. Sige, So we'll ano- move on. Aside from the increase in the assistance to individuals in crisis situation, meron ding increase in sa budget naman ng supplementary feeding program. Kasi at present, 120 days po yung ating feeding cycle. Pero nakita natin na pwede nating increase yan to 180 days para talagang matugunan yung nutritional requirements ng mga bata enrolled in child development centers, particularly yung mga 3 to 5 years old. Again, layunin natin na maibigay yung kaukulang nutrisyon sa kanila to address health problems like stunting and yung poor performance in school. Bakit ASEC 180 days lang? Hindi ba kakayanin 360 days para buong taon? Kasi ang 180 days is what? 6 months? Tama ba? 6 months lang yun. Yes, that is to Oh. align naman with the school period sa mga Kasi bata may araw na sa bakasyon. CDCs. Yan. Oo. Kasi mas maiksi yung period ng pag-aaral sa mga child development centers, previously called daycare centers. Okay. Pero pag kinuwenta mo yan, kada kailan nagpapa-feeding? ASEC, yung 180 days, every other day ba yun? Araw-araw. Kasi meron akong anak enrolled in child development center. Hindi, Meron kung, talagang... kung araw-araw, yung 180 days lang, ibig mo sabihin, 6 months lang may pasok sa daycare? Kasi nag-umpisa sila ng,
Essentially, ganun siya, 180 days yung... Kasi may weekend. May Pag weekend, weekend wala hindi out kasama. yun. Hindi kasama, And okay? yes. Okay. So, sakto lang siya. So, sakto lang Yes, yung 180 ina-align talaga siya doon days. sa- So, ibig sabihin, yung buong stay ng bata sa daycare, covered na ngayon That's correct. for 2026. Dati hindi, parang may kulang ng konti. Oo, kasi 120 days lang yung ating siniserve. Okay. So, ngayon, budgeted na po yan. All over the country, Asek. Yes. Okay. Sige. Ano bang pinapakain doon? Bago ka umusad sa next na issue. Ano bang, kasi sabi mo may anak ka kamo doon eh. O anong pinapakain doon? Nagluluto yung mga magulang ng hot meals, vegetables yan. Talagang meron yang kasi nung previously na-assign kami na pinagvo-volunteer kasi yung mga magulang. So nung una nagluto kami ng munggo. Oo. So Natanong, kinain ba ng bata? Baka kinain yan magulang ng- lahat ang kumain. Binabantayan yan ng mga natin, ng mga child development workers. Okay, Alright? okay. Now, Sige. next is yung increase naman sa pondo ng social pension for indigent senior citizens. Meron po... Ayan, maraming interesado dyan. Yan, nagkaroon po Pension, ng increase, which means to say we'd be able to cover an additional 500,000 na mga senior citizens. Sila po yung mga nasa waitlist. Ngayon, ma-serve na po natin sila. Akala ko lalakihan mo yung existing na pension. Hindi pala. Hindi, Mas kasi maraming masasakop. Mas marami Ayun. pong masasakop. Kasi nakasaan po sa batas kung magkano yung matatanggap na social Oo pension ng ating mga elderly. Na maliit lang naman. 1,000 pesos per month. Pero at least meron. At least meron. Saan mo naman kukunin 1,000 kada buwan ba? Correct. Kada quarter? 1,000 per month yan. Oh, per month, 'di ba? Ilan ngayon at ilan ang magiging beneficiaryo sa ngayong taon? Currently, nasa around 4 million Ang dami. individuals po yung ating beneficiaries. Dami din. So, additional 500,000 will of course make it to 4.5. Kaya nakakatuwa. Alam mo, nasa San Nicolas, Batangas kami ni Secretary Rex Gatchalian nung Thursday. Dinala namin yung social pension ng mga lolo't lola natin na hindi na po makagalaw, hindi na makapunta doon sa kanila pong mga payout sites. Tuwan-tuwa po. Paano 'yun pag hindi na makapunta, makalakad? We do house-to-house delivery nung ating pong social pension. Especially yung mga stroke patients, talagang nakahiga na sila, bedridden na. Talagang kailangang dalhin natin yung tulong. Pero hindi ito lahat may kumbaga may social status na pwede lang, no? I mean, hindi lahat ng Tama, mahalaga dito, para lang Alvin, may para malinawagan Para lang din yung malinaw, mga nakikinig sa atin, Oo, yun pong walang tinatanggap na pensyon from Yeah. GSIS, Correct, SSS, and other insurance companies. Kasi talagang yung walang-wala. Oo. Walang suporta mula sa kanilang family members at wala rin pinagkukunan ng kita. Kasi sila talagang may kailangan. Yes. Go ahead, sorry. Also, as a Kairin, hindi po ba't bukod po doon sa mga senior citizens po natin na hindi makapunta sa payout centers or payout sites po natin, pwede naman din po sila mag-authorize. Tama po, Asek? Pwede ba 'yun? Tama, pwede Yes. kung meron silang apo, may anak Malapit na na nagbabantay, pwede naman nilang i-authorize yun para Yes. tumanggap noong kanilang social pension. Authorized through what? Through a letter? Yes, Paano meron pag hindi na rin authorization letter. nakasaka? Pag stroke, mahirap magsulat. Yes, kaya Paano yun? talagang Thumb mark. kaya Pwede talagang umiikot-ikot din yung ating mga social workers Yes. kasama yung mga local social welfare development officers kasi mahalaga na talagang makita natin because we could also provide other interventions to them kung kinakailangan. Asek, nalungkot ako dun. Ang bilang 4 million. Ang dami palang ganun. Yung parang walang-wala talaga. Hindi, we're not talking po of mga pensyonado, hindi po kayo yun, ha? Yung talagang walang-wala na sobrang hirap ng buhay, siyempre may pangangailangan yung matanda. 4.5? Alam mo, Alvin, dun sa Dami. punta namin sa Batangas, nakakalungkot din na makita na ikaw na lang, wala ka nang kasama sa buhay. Mag-asawa kayo, pareho kayong Senior may na. sakit. And nakakalungkot. Opo. Nakakalungkot tumanda na wala kang kasama sa pamilya. So hindi natin pinag-usapan, iba pa yung benepisyo na pag nag-80, 85, iba yun, di ba? Centenarian's gift naman yan, yung tinatawag DSWD natin. din ba yun? It's O- with the NCSC now, yung expanded Centenarian's gift. Okay. Na kapag you've reached a certain milestone in your life, makakatanggap ka ng 10,000 pesos. That covers 80, 85, 90, and 95. And when And you reach 100. 100 years old, you receive 100,000 pesos and a felicitation letter from the president. Pero kasali ba yan sa budget ng DSWD? Kasi under sa DSWD yung agency na yun, hindi ba? Nakahiwalay po yung budget ng NCSC. But we, under po siya sa supervision ng aming pong departamento, batay po sa pinakahuling executive order na inilabas ng Okay, OP. sige. Proceed. Ano pa? Okay. Ang isa pang nag-increase ay yung Quick Response Fund ng DSWD. Nabanggit ko kanina, sabi natin dapat there's rapid, sustained disaster response operations. With the increase of 1.75 billion pesos, making our
Quick Response Fund 3 billion pesos, mas madali po tayo makakapag-provide ng immediate assistance for those affected by the disasters. And it's very timely. January pa lang, nag-alburuto si Mount Mayon, nagkaroon ng bagyong Ada, may epekto ng shear line. So, agad-agad po tayo na nakakapag-provide ng assistance dito po sa mga naapektuhan sapagkat talagang malaki yung pondo natin for immediate disaster response operations. Yung Quick Response Fund, iba yan sa parang overall na fund pag may disaster na ito yung parang pauna, pagputok, andyan agad. Yes, kaya tinatawag siya na Quick Response Fund. Built-in po yan na budget allocation, which is replenishable, by the way. So, if we've reached or if we've obligated 50% of our Quick Response Fund, pwede na po tayo mag-request sa Department DBM. of Budget and DBM for replenishment. Hindi iba yan sa diniscuss nung, sino yun? Yung ni Director... Ni Asik Leo, siguro yan. Yun po yung... Yun ba yun? Yun ba yung Yes, pinag-uusapan yes, natin the na Quick replenishable na Response fund? That's correct. Ayun. It's a built-in budget allocation. So with what's happening sa ADA sa Mayon, medyo malaki-laki pa naman na iwan. Yes, malaki pa naman po. But kung matatandaan, kasi meron pang mga rinirespondihan tayo last year, yung mga naapektuhan naman ng bagyong Uwan. So hindi pa tayo tapos doon sa mga ibang interventions, particularly on the emergency cash transfer. So magagamit natin yung ating Quick Response Fund para makapag-provide po Hindi pa rin ng tapos? emergency cash transfer. Meron kasi tayong tinatawag na response phase, meron din tayong early recovery phase. So we have to ensure kasi na talagang mai-restore natin yung normal psychosocial functioning ng mga disaster-affected populations. It's not enough that we provide immediate relief. Mahalaga na matutukan natin sila Na-sustain. para po talaga makarecover. Wow, very good. Yung sinasabi mo kanina na pagbibigyan natin ng pera yung mga nag-evacuate sa Mayon, dahil sa Mayon, kasali ba yon sa Quick Response Fund o ibang pondo yon? Tama. Yung pong bibigyan natin ng financial assistance adopting the cash for work Yeah, cash for work, modality, kukunin po dito sa pondo natin ng Quick Response Okay. Fund. So, In fact, by next week, we will be starting our payout or distribution of the aid. Paano pag hindi tumigil sa pag-aalburuto si Mayon buong taon? Di ibig sabihin buong taon din silang bibigyan ng pera? Well, ayan po ay pag-uusapan natin with the local government unit because, Alvin, kung matatandaan, augmentation support ang responsibility Exactly. ng DSWD. In fact, nung nagpunta kami doon ni Secretary Rex Gatchalian noong second week of January sa Albay, we met with the provincial government, the local chief executives. Nag-usap naman kami na, okay, in terms of food pack distribution, mauuna muna ang local government unit because they're frontline in service delivery. So first 15 days, sila muna. And then DSWD will come in to provide family food packs naman in the succeeding 15 days. Now, if this continues, halimbawa, tuloy-tuloy, maging paano yun? protracted yung effect ng pag-alburuto ni Mayon, talagang tuloy-tuloy yung pagpo-provide natin ng assistance. Because in 2023, nung huling nag-alburuto si Mount Mayon, we provided close to 200,000 family food packs to the disaster-affected For areas. how many months? That's for 6 months. My goodness. Kaya mahalaga na ready si DSWD. Kasi sabi ng Pangulong Marcos Jr., dapat tiyakin nyo, DSWD tiyakin nyo na walang pamilyang Pilipino magugutom sa gitna ng kalamidad. So pag ganyan, Irene, hindi mo na siya mapipuwersa na salitan. Kasi di ba ngayon ang sistema, una ka, ako susunod, una ka. Paano nga pag ubos na rin yung pera niya kung 6 months yun, hindi na siya papayag sa salitan, ikaw na lahat. Totoo yun because we recognize that the funds of the local government units Is are limited. also limited and maybe exhausted bago pa matapos itong sakuna na ito. So talagang dyan po pumapasok si DSWD to augment the resources. So with the budget sa 2026, based on simulation, gaano katagal ang itatagal niya? Halimbawa, kung 6 months yung Mayon, kaya naman sa 2026 budget. Yes, kaya naman yan. Kasi again, our Quick Response Fund is replenishable. So kung ma-exhaust din ito, pwede tayong mag-request sa DBM for replenishment. Yan na naman ako Naisip ko na naman, kunin mo nga yung iba dyan na kinukurakot, bigay mo na dito sa DSWD o sayang yung pera. But proceed ka na. Alright. Sana na mapin. Sige. And for 2026, meron din tayong increase sa ating social technology development and Ano naman enhancement. Meron kasi tayong isang bureau na nagde-develop man ng mga social technologies, mga bagong programa that would address the various concerns of the poor and the vulnerable Example. sectors. Give me an example. I'll give you an example. Itong Project Aruga. It's a
a project naman that will provide financial assistance and a comprehensive package of assistance para sa mga pamilya na may children with disabilities. Natatandaan mo, Alvin, last year may insidente na isang teenager ata ito. Yung sa bus? Nangagat sa bus. Oo, yung sa Diba? bus, Meron oo. siyang sensory processing challenges. Oo. May sensitivity siya. Na-trigger yun, nangagat siya. Diba? Ng kapwa pasahero. Resulting to, na-stun siya nung konduktor. As we promote and create an inclusive environment for persons with disabilities, dapat matiyak natin na natutulungan natin sila sa kanilang pangangailangan. And for children with disabilities such as yung nasa spectrum, mahalaga yung may therapy and continuous therapy. So sa pamamagitan nitong Project Aruga, matutulungan natin sila na mabantayan at mapangalagaan talaga yung mga children with disabilities, and at the same time masuportahan din yung kanilang mga family members, yung kanilang mga caregivers, duty bearers, na mabigyan din ng ibang intervention sa pamamagitan nga ng Project Aruga. Anong sasagutin nyo doon? Sasagutin nyo yung therapy at saka yung caregiver? Well, yung pong may monthly financial assistance tayo para sa kanilang therapy sessions. Okay. And Yung caregiver, hindi kakayanin. yung magulang o yung caregiver niya, bibigyan naman natin ng ibang tulong. It could be in the form of livelihood assistance. Kasi again, ang mahalaga dito sa Project Aruga, yung strengthened case management. Na hindi lamang po yung child with disability ang ating tinututukan, but of course yung entire family. Okay. Pero kailangan mag-enroll ba dito? Or kayo nang mag-approach sa kanila? Do we even have a database? How many are families na may ganitong problema? Actually, that's the reason why umiikot si Secretary Rex Gatchalian at nakikipag-dialogo with local social welfare officers, mga local chief executives, because we need to get the data. Yes, kailangan may Diba? datos. Kasi pag minsan, Alvin, let's admit it, marami pong nahihiya na lumabas at Kasi may sabihin na stigma meron po eh. kaming anak na, Totoo. na may sensory challenges or sensory processing challenges. And that's because of the stigma nga. Dahil nakikita nila na, di ba, hindi natin nauunawaan kasi yung Tsaka sitwasyon. pinagtatawanan kasi. That's correct. So, ito, Nami-misunderstand. kaya natin inilalabas din para mahikayat yung ating mga kababayan na lumabas, lumapit po sa pinakamalapit na tanggapan ng DSWD so we could assist you. So, kailan magsisimula yan? Mag-uumpisa ito, well, we've done pilot implementation already. Okay. We're scaling it up this year. Okay. So, maybe by the end of the first quarter, we could already provide information kung saan-saan pa tayo makakapag-scale up nito. Next, kasi marami ka ng tanong. Okay. Sige, tuloy mo lang. Ano pang Aside from kailangan? the Project Aruga, may Protectin din tayo. May alin? Enhanced Protectin. Ito Protectin. naman yung programa para doon sa mga teenage moms. Yeah. Marami rin ganun. tayo niyan. Isa sa mga naging problema rin ng ating mga kabataan. But hindi dapat ito maging dahilan para itigil nila yung kanilang pag-aaral, yung pag-pursue nilang ng maayos na kinabukasan. So under the Project Protectin, bibigyan natin sila ng mga healing sessions. Magsasagawa tayo ng mga healing sessions kasi mahalaga yon. Dapat Otherwise, the problem continues. It's it a will cycle. be cyclical Paulit-ulit process yan. lang. Tama. Na, again, kaya nga yun, may mga conditions na kinakailangan ding tuparin yung ating mga beneficiaries under this. Dapat, tinatawag namin walang repeat order. Hindi ka dapat muling mabuntis. And paano gagawin yan? Mababantayan ka po, may case management, may mga conditions na kailangan mong sundin, may mga sessions na kinakailangan mong attendan. And of course, tuturuan din natin sila na maging responsible parent. Bagamat meron na silang mga responsibilidad at a young age, mahalaga na maturuan pa rin sila na ipagpatuloy yung kanilang pag-aaral kasi yun po ang isa sa mga makakatulong sa kanya at sa kanyang pamilya. Or maybe in coordination with the DOH kasi hindi mo naman mapigilang mag-sex ang mga magsisex at magsisex. I mean, it's a need, di ba, sa couples or mag-asawa. Maybe planned parenthood din, no? Importanteng ganun. Kaya bawal din for teenage moms yung magsama sila noong pong partner because meron din tayong batas yung against enforced forced marriages and union. Bawal din po iyan. Kaya dapat despite the fact na sila ay mayroon ng anak, dapat hindi muna sila magkasama. Dahil minor sila. Dahil minor sila. Yung isa pang anggulo dyan, yung nagbibenta ng... Nakita mo ba? Parang lately ang daming nagbibenta ng bata. Kasi wala siya sigurong ipang perang ipang paaral, pang tustos.
ang gagawin niya, ibibenta niya, hindi ba nasa ambit din ng responsibilidad ng DSWD? Yes, actually, yung ating pong National Authority for Child Care, which is an attached agency of the department, very rin sila, very strong din sila doon sa advokasya talaga, and pati doon sa mga ginagawa nila ng mga activities para maitigil itong pagbebenta ng mga bata, lalong-lalo na online. Kasi hindi 10,000, dapat ano ba yan? hindi dapat. I think it's the worst crime an individual could do. Lalo na yung ikaw magulang, ibenta mo yung iyong anak. Meron pa niyan, Asek, yung mga malalaswa. Yung mga bata naman, ginagamit naman sa kalaswaan sa simila, hindi, wala namang touch Kasi online lang naman. Nagki-create ka rin ng trauma sa bata nung pinahala Which leads me to another project that the DSWD will be launching this year, yung Project Safe naman. Yan. Wherein we will be creating a nurturing and cultivating environment para sa mga victim survivors ng online sexual exploitation. Kasi unang-una, kailangan natin protektahan sila, maibigay yung kaukulang tulong, makarecover from that incident. And pangalawa, dapat mapalakas yung ating advocacy or yung kampanya laban sa online sexual abuse and Very good. exploitation. Anything else before the questions? All right. Aside from that, of course, ay yung increase din sa standard setting, licensing, accreditation, and monitoring services. Kasi ang sabi ni Secretary, marami tayong mga social welfare and development agencies, mga partners natin na nagpapatupad ng mga iba't ibang social welfare programs and services, lalo na yung may mga centers. Ito yung mga NGOs, non-profit organizations. Pero pag minsan, nagkakaroon rin sila ng concern kung paano magpapatuloy sa service delivery. Tayo, nahihirapan tayo sa DSWD sa capital expenditure. Madalas wala kaming pondo dyan. So paano tayo magpapatayo ng bagong mga centers? Meron naman tayong mga partners na registered, licensed, and accredited ng DSWD. So yung cost of care, pwede nating ibigay sa kanila. No? And of course, yung meron tayong may binigay din na pondo sa DSWD para sa pagpapatayo naman ng Mindanao Disaster Resource Center. We already have one in Pasay, we have in Mandaue City, but now magpapatayo naman tayo sa Mindanao, Saan? particularly in Butuan City. Butuan. So, okay. ang kagandahan yan, kapag may mga simultaneous disasters happening around the country, kapag kinakailangan mong mag-provide ng augmentation support din sa Mindanao, madali na lang yan kasi meron na rin tayong production hub doon. Saan yung Butuan? Anong probinsya ang Field Butuan? Office Caraga yan Anong probinsya yun? Butuan is a city, right? Yes, Surigao. Tama ba? Surigao, if I'm not Surigao mistaken. area. Okay. Yes, and of course, meron ding ibinigay na pondo sa ating pong attached agency, yung Juvenile Justice for the Welfare of Children. May pondo na inilaan para sa construction ng 5 regional bahay pag-asa. That's good. Okay, 275 million po iyan ibinigay. Again, multi-year po yan, so this is the first phase. Tutulungan natin ang mga local government units sa pagpapatupad ng tinatawag natin na restorative justice para sa mga children in conflict with the law. We know that it's the responsibility of the local government units based on the law, but nakita natin na kinakailangan tumulong din si DSWD para ma-address yung mga pangangailangan nga at mga concerns ng ating mga CICLs. Okay, very good. Now we go to the question. Si Jet Balas, medyo marami-rami rin Go Yes ahead. po. Asa kay Rin, mula po kay Arnold, bakit po merong mga ospital kahit merong guarantee letter, kailangan pa muna magpaluwal ng pasyente at i-refund na lang nila ng hospital once mabayaran ng DSWD? Kaya nga po guarantee letter kasi walang pambayad. Yes, kaya nga po lagi nating sinasabi na dapat mag-execute o gumawa na lang po kayo ng promissory note bago ma-discharge yung pasyente. At yung pong promissory note, ang dalhin nyo po sa DSWD. Kasi pwedeng pwede naman ganun. po yun. I-discharge po kayo ng ospital. Kung ayaw tanggapin ng ospital, may mga ospital ayaw ng promissory. Meron po tayong mga memorandum of agreement with those service providers, yung mga ospital, at talagang tinatanggap po yung mga promissory note. Pero pwede ba isumbong yun pag ayaw tanggapin ng ospital? Yes, definitely, Alvin. O saan isusumbong? Sa DOH Sa o DSWD. Oo, kasi kami po ang may kasunduan doon sa service provider o doon sa ospital at kinakailangan na mag-adhere o mag-comply sila doon sa ating pong Pero not all hospitals ang Not all hospitals kausap niyo. dahil hindi lahat ay meron tayong MOA. Exactly. Pero may mga private din dun, di ba? Tama. May mga private hospitals din na may MOA. Also for the tayo. clients po, baka po dapat bago sila mag-apply ng guarantee letter sa DSWD, baka po pwedeng alamin po muna nila kung tumatanggap yung hospital ng guarantee letter from us. Tama, Asa kay Rin, Jet. po. Yan ang ina-advise natin Correct. sa mga clients na lumalapit sa atin na alamin sa
hospital kung sila po ay tumatanggap po sila ng guarantee letter from the DSWD. Yes. Mula po kay Mameng, meron po bang pasilidad ang DSWD para sa mga matatanda na wala namang mga kamag-anak na Ayun lang ang mag-aalaga? sinasabi mo. Meron dito sa Quezon City, Graces. Saan yun? Dito sa likod ng mall sa North. SM? Yes. Ano yun? Project 6? Project 6, that's correct. Barangay Bago Bantay. Yan. Bago Bantay. Yes. So pag wala kang kamag-anak, dadalhin Opo. doon. Nakapunta na rin kami dyan ni Secretary Rex Gatchalian, talagang yung mga totally abandoned na, wala ng mga family members, doon po sila dinadala. Okay. Yes, But in some regions, meron din po sila. Okay. mula po kay Laura Pataho, PWD po ako, pwede po bang maka-avail ng mga AKAP or AIX kahit na nagpe-pension na po ako? Well, for 2026, wala na po tayong ayuda para sa Kapos ang Kita program, but if you're in crisis and in need of assistance such as medical, transportation, cash relief, pwede po kayong i-serve under the Assistance to Individuals in Crisis Situation. Mangyari lamang po, magtungo kayo sa aming pong tanggapan at kayo po ay i-assess ng aming social worker. Hindi, nagpe-pension daw siya eh. Does that disqualify her? Hindi naman. Not Depende necessarily. po yan, not necessarily. Depende again sa circumstances kasi pwedeng nagpe-pension ka but that might Kulang. not be sufficient to address your immediate needs. Very good. Mula po kay Mirna, ano po ang qualifications para mapasama po sa social pension ang mga senior? Para po sa social pension, kinakailangan po na above 60 years old, wala pong pension mula sa GSIS, SSS, AFP-SLI o di pa pang mga insurance companies. Dapat po walang regular support from your immediate family members at wala pong pangunahing pinagkakakitaan. Sige, Jen. Wala po kay Ana May, meron din po bang cash assistance yung mga hindi senior pero nag-iisa lang sa buhay? Gaya ng mga persons with disabilities na walang kakayahang maghanap buhay. Again, pwede po natin silang i-assist under the Assistance to Individuals in Crisis Situation, subject to the assessment of our social workers. Yung AX po, para siyang blanket. Yes. Basta may crisis. Basta Yun ang keyword. nakakaranas ng crisis ang isang individual. Go. Mula po kay Gloria Miranda, paano po yung mga dialysis patient na walang PhilHealth? Meron po bang assistance na ibinibigay ang DSWD? Yes, yung dialysis ay sinasakop natin under Correct. medical assistance sa AIX Hindi, program. pero may problema ako doon. Sabi niya na walang PhilHealth. Hindi ba dapat lahat tayo may PhilHealth? Yes, may that's Pilipino correct. ba na walang PhilHealth? Di ba dapat, ang press release palagi ng PhilHealth, pag nagigis namin, nagbayad ka o hindi, miyembro ka ng PhilHealth. Kaya hindi ko mag-gets yung sinasabi niya na walang PhilHealth. Yung Dapat universal lahat. healthcare po natin. O, kaya maganda na makipag-coordinate po kayo sa inyong local social welfare office para po maka-avail po kayo nito. Okay. Mula po kay Armando, marami pong magandang program ang DSWD gaya ng financial assistance. Meron po bang mga long-term goal ang DSWD para naman hindi laging umaasa sa ayuda ang ilan sa I like ating that mga question. kababayan? Oo, kasi kanina nabanggit ko na yon. Nasabi ni Secretary Rex Gatchalian, we need to continue investing in human capital. Yan po yung mga developmental programs natin like Pantawid Pamilyang Pilipino program which invest in human capital, particularly education and health. Meron tayong Walang Gutom program na tumutugon naman sa problema sa kagutuman. May mga conditions yan and targeted yung mga programs na yan. Ang mahalaga niyan, kaya sinasabi natin that these are developmental programs because there are conditions na kinakailangan pong sundin ng ating mga beneficiaries. Hindi ito dole out. Kinakailangan kasi mabago rin natin yung mindset at yung pamamaraan ng pamumuhay ng ating mga kababayan so that they'd value education, they'd value health, para pag wala na po itong interventions na ito, ipagpapatuloy nila, isusustain nila. Nakita natin sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, just recently, ang daming 4-piece beneficiaries dati na ngayon ay mga abogado na. Yeah, nag-graduate. And nakita natin na talagang malaki yung naging impact o contribution ng programa sa kanila. So, Pero, dyan po na-address o na-alleviate yung poverty. On a personal level din po, sino ba naman ang gusto na everyday na ginawa ng Diyos manghingi ka ng tulong? On a personal level, di ba? Siyempre, mas gusto mo rin at a certain point, kaya mo na. Tama. Yun naman yung human nature. Hindi yung mula pagkabata hanggang magtanda ka, hindi din maganda, di ba? Tama. That's why we need to break the intergenerational cycle of poverty. Hindi hindi porket mahirap ang mga magulang, dapat maging mahirap din po ako. Kaya tayo namumuhunan sa edukasyon at kalusugan. And apart from that, nagkakapacitate din tayo. Kaya may mga programa tayo kagaya ng Sustainable Livelihood Program. Turuan din natin sila na maghanap buhay. Kaya meron tayong mga ganyang interventions. Meron ding community
community level naman, yung Kalahi-Seeds. Yes. Ngayon, panahon ng natapit namin pagkilos. yan. Oo. Kasi again, we need to empower the members of the community kasi kung nakaangat ang isang miyembro ng community, dapat lahat po. Last. Mula po kay Arman, paano po kung ang pasyente ay namatay tapos at hindi pa nababayaran kasi wala pang guarantee letter? May promissory note pero hindi mailibing kasi ayaw magbigay ng ospital ng death certificate. Kapag burial assistance naman at wala pa yung death certificate, pwedeng sertifikasyon mula dun sa doktor. Tinatanggap po yan ng ating AIX program. Pwedeng ganun. Yes. Pero tama ba siya na hindi maililibing pag walang death certificate? Dapat mailibing po. Oo, Batay rin doon sa mga mahirap umiiral naman na yun. panuntunan, I understand with the Department of Health, dapat po ay mailibing natin. Okay. Anyway, thank you very much. Talagang siksik liglig pag ikaw yung guest. And good luck sa lahat ng objectives at utos ng sekretary ninyo mula ngayon hanggang December. Matinding trabaho. Wala daw magbabakasyon sa DSWD, Irene. Well, yan ang commitment po ni Secretary Rex Gatchalian. Sabi niya, pagpasok niya ng DSWD, talagang titiyakin niya that every single day that he spends in the office will really be devoted for the improvement of the lives of the poor, the vulnerable, and the marginalized. Kaya nga sabi niya, di ba, DSWD, you need to work harder, you need to work smarter, faster, with extra love and with extra care. At yan ang gagawin po natin in 2026 and beyond. Kaya niyo yan. Thank you, Go, go, Asek go. Irene. Maraming salamat kay Asek Irene Dumlao.